Bilis, tingnan niyo, may nanganganak sa CR! Hindi! Sino bang ama ng batang yan? Estudyante pa lang ako. Wala akong kakayahang magpalaki ng bata. Ano nang gagawin ko? Kung hindi mo ko mabibigyan ng ako sa tuhod, huwag ka nang muwi! Hindi pa nga ako nagkakaroon ng babae. Saan ako pupulot ng bata para sa'yo? Ano to? Saan galing ang sanggol na to? CEO Liang, sigurado po anak ng batang to. Kalokohan! Hindi pa nga ako nakikipag-date kahit kanino. Accurate pong DNA report. Pero tungkol sa ina, wala pang match database. Ibig sabihin, akin talagang batang to? Bakit wala akong maalala? Sinong ina? Gising ka na. Anong nangyari sa akin? 3 araw kang nakakoma. Ako, bakit wala akong maalala? Na-aksidente ka. Car accident. Malakas ang tama sa ulo mo kaya may memory loss. Normal lang yan, huwag kang mag-alala. Pero mataas ang prolactin mo. May signs ka ng lactation. Ano? Hindi pa ako nanganganak? Sa medical standpoint, malamang kapapanganak mo lang. Hindi mo lang maalala. Narinig mo ba yun? Si CEO Liang ng Liang Group naghahanap ng maternity nurse. Sweldo 100,000 kada buwan. 100,000? Hindi na yan pang maternity nurse. What nurse ang kailangan nila? Narinig ko kakapanganak lang ng baby. Priority daw yung kayang mag-breastfeed. Mukhang desperado na si CEO Liang. Totoo kaya makaka 100,000 ako? Kung ganon, sasapat na yung situation ko. CEO Liang, napagdaanan na namin ang 108 na naning ngayong buwan. Pero hindi pa rin namin mapatahan ng young miss. Ang mga to, huling batch na ng candidates. Kapag wala tayong nakuha ngayon, tanggal kayong lahat. Well, hindi pa ito si Xu Zhaoning ng Art Academy? Hindi pa nga nakagraduate? Naning ka na agad? Lin Yachi, huwag mong sabihin siya ang fiancé ni CEO Liang. Ang babaeng to, parang pamilyar. Ang bata pa niya. Ano bang alam niya? Sigurado ako hindi pa nakapalit ng diaper. Dapat nag-aaral ka pa. Ano ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin inaakit mo si CEO Liang? Ano? Pinopormahan ni si Brother Sinan? Kailangan ko na siyang ipaalis ngayon din. Mahigpit ang standards ni CEO Liang. Kailangan may 5 years na experience sa childcare. Narinig mo yon? Hindi to lugar ng kung sino-sinong walang pangalan. Kaya ko. Kaya kong mag-breastfeed. Ano? Hoy, tingnan nyo. Anong nangyayari sa baby? Nasasakal ba siya sa gatas? Tapikin ang likod. Bilis! Hindi ganyan. Ako na. Umalis kayo. Ako nang bahala. Kapag hindi napatahan ng anak ko ngayon, wala na kayong trabaho. Pwede bang ako nang sumubok? May mga tao talaga. Hindi pa katapos sa pag-aaral. Gusto na agad dumaan sa shortcut. Mag-ingat ka. Napakalaga na batang yan. Pag may nangyaring masama, hindi mo yan mababayaran kahit mong buhay mo. Ang clumsy mo naman. Huwag mong ibagsak ang bata. Diyos ko! Ang liit-liit pa ng bata. Paano mo nagawa to? Sinabihan na kita noon. Sobrang mahalagang anak ni Brother Sinan. Pero ipinipilit mo pa rin hawakan siya. Ano ba talagang balak mo? Imbes na mag-aral ka, nandito ka sinisira ang bata? Para lang magpasikat? Kaya mo saktan ng sanggol? Grabe ka! Sandali lang, 1 minuto pa matatapos ko na konti lang.
Sandali lang, 1 minuto pa. Matatapos ko na, konti na lang. Tama ng pagpapanggap mo. Anong alam na isang mahirap na estudyante sa pag-aalaga ng bata? Ibigay mo sa akin ng bata. Napakasela ni Miss Liang. Hindi niya kaya mag-spam mong galaw. Tumahimik kayong lahat. Miss, kung wala kang alam sa childcare, May colic ang baby. Acupressure mabilis ang epekto nito. Bigyan niyo lang ako ng konting oras. Napakasama mong babae. Papatayin mo ba ang bata? Ilabas niyo siya ngayon din. Baby, please, gumaling ka na. Wala kang pakialam, hindi mo naman anak yan. Ang lakas ang loob mong saktan ng anak na iba? Wala kang kahit konting pinag-aralan o asal? Ang dami ko nang inilagaang sanggol. Bawat isa sa kanila, itinuturan kong sarili kong anak. Katulad mo, hindi ka bagay maging nani. Kung makita to ng tunay na ina, madudurog ang puso niya. Sa tingin ko, hindi ka nandito para mag-alaga. May iba kang pakay. Maniwala kayo sa akin. Kaya ko siyang alagaan. Gagaling siya sandali na lang. tama na. Ilagay mo ng bata at palalampasin kita. Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ng bata. Ngayon na! Ayos na. May baral lang sa bitukan, baby, kaya siya umiiyak. Hindi ko inaakalang ganito kakagaling kahit ang bata mo pa. Oo nga. Tingnan mo, parang gustong-gusto ka ng baby. Imposible! Paano niya nagagawa? Ang bata mo pa. Wala ka pang experience bilang nani. Bakit ang dami mong alam sa pag-aalaga ng sanggol? Simula bata pa ako nang nagpalaki sa 3 kong kapatid. Pagpapakain, pagpapalit ng diaper, pagpapatulog ako lahat. Kaya ang mag-alaga ng baby, hindi na bago sa akin. Hindi ko akalaing ganito pala kahirap ang buhay niya. Kung ganon, bakit mo piniling maging nani? Dahil malaking bayad at kailangan ko talaga ng pera ngayon. Hindi ko pa nakita ang taong ganito kadiretso. Mukhang gusto ko rin ng baby. Ganito na lang. Tanggap ka na. 1 milyon. Maraming salamat po, CEO Liang. Pangako aalagaan ko siya ng mabuti. Grabe si CEO Liang. 1 milyon para sa nani. Talagang prinsesang batang yan. Brother Sinan, isang mahirap na siyang estudyante. Bakit siya? Kailangan ko pa ba ng pahintulot mo para magdesisyon? Piniyagan niya talagang babaeng yon. Zhu Xiaoning, hindi kita palalampasin. Pasensya na po, CEO Liang. Ako, ayusin ko po agad to. Ikaw ba itong nag-drawing nito? Hindi ko inakalang ganito ka-talented. Labis to para sa isang estudyante lang. Ako'y gumuho na, baka isipin niya na tamad ako at hindi seryoso sa trabaho ko. Ako, nakita ko lang kasi na natutulog ang baby kaya medyo... Ito, para sa'yo. Ano? Hindi mo ba gusto? hindi ganon. Sobra lang ang mahal nito, hindi ko pwede tanggapin. Kung ayaw mo, bibigyan kita bukas para palitan natin sa store. Hindi. CEO Liang, hindi lang kasi ako sanay magdala ng ganong kamahal na bag. Ayos lang canvas bag ko, tatagal pa hanggang graduation ko. Ang bag na to, mas maayos siguro kung ibigay mo sa iba. Kulang ka rin sa pera, di ba? Para sa ganitong bagay. Ako, nagtrabaho bilang nani para sa tuition ko. Pamilya ko, hindi ako tutulungan sa school fees.
Alam ko na may plano ka kay Brother Sinan. Si Olyang, ano pong nangyayari? Wala naman. May kapareho pala siyang birthmark ng baby. Ito ang buhok ni Xu Xiaoning. I-compare ang DNA niya sa baby. Opo, si Olyang. Congratulations sa ating merit student, Zhou Xiaoning, sa muling pagkapanalo ng National First Class Scholarship. Palakpakan natin siya! Sandali lang. Mga teachers, students, alam niyo bang tunay na mukha ng merit student na to? Hindi ba't siyang heiress ng Ling Group? Linyaki? Kunan nyo ng photos agad. Grabe to, malaking skandalo to. Miss Lin, ano bang gusto mo ipunto? Tingnan niyo sa malaking screen. Ito ang ating minamahal na classmate Zhu. Student sa araw, nani sa gabi. Hindi, mistress daw siya. Hindi ko po! Tigilan nyo na ang kalokohan! Diyos ko! Ha! Ang kapal ang mukha niya! Nakakahiya! Paano nangyari to sa school natin? Paano pwedeng mangyari to? Paano pwede mangyari to? Kumuha lang ako ng part-time bilang nani. Hindi ako mistress ng kahit sino. Please huwag po kayong mag-misunderstand. Misunderstand? Alam ng lahat, engage ako kay Liang Sinan. Siyang dumating para sunduin ako. Kaya niyong pilitin pumasok sa kotse niya. Aasahan mo sasabihin mo hindi mo siya tinukso? Hindi ko tinukso si CEO Liang. Siya mismong nag-insist. Bakit kaya si Brother Sinan ay magugustuhan pa ang basura na tulad mo? Plano mo makapasok sa kama niya, ikaw? Ah, she's a homewrecker. Nakakatiri. Dapat umalis na siya sa academy natin. Umalis ka na! 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 Dahil sa matinding moral misconduct ni student Zhou Xiaoning, pagkatapos ng deliberasyon na pagdesisyonan ng school na i-revoke ang scholarship niya at expel siya. Napagdesisyonan ng administrasyon na i-revoke ang scholarship niya. Magaling! Magaling! Ang basura na tulad niya dapat umalis na sa academy. Magaling! 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 Akala ko noon na inosente siyang dalaga. Sino mag-aakala na walang moralidad pala? Hindi ko talaga ginawa ang mga dumi-duming bagay na yun. Bakit hindi mo ko pinaniniwalaan? Paniniwalaan kita? Ito ang nararapat sa'yo dahil tinukso mo lalaki ko. Karapat-dapat ka. CEO Liang, handa na ang DNA report. Miss Zhu, ang tunay ngang ina ng baby. Grabe, nakakatuwa at alam ko tama ang instincts ko. Ginagawa ko lang trabaho ko. Hindi ko ninakong lalaki ng iba. Miss Lin, bakit mo ko sinisira sa ganitong paraan? Walang kinalaman si CEO Liang sa akin. Kailangan mo ba talaga akong durugin? Siraan kita? Sa isang taong katulad mo, maaari kitang durugin. Parang langgam lang. Lahat ng banta sa paligid ni Brother Sinan aalisin ko. Lalo na ang insekto na tulad mo. Ano ba talagang kailangan kong gawin para pakawalan mo ko? Ngayon, tawagan mo si Brother Sinan at mag-resign ka. Speakerphone mo. Makinig ka. Si Brother Sinan, ako lang mahal niya. Ikaw? Naglalaro lang siya. Kung tatawagan mo siya at magbitiw ngayon, agad siyang aayon. Walang pakailamang social circle natin sa mga katulad mong lowlife na dumaraan lang. Ako, sobrang busy na ako sa school nitong mga nakaraang araw. Hindi ko na kayang maging nani. Gusto ko nang mag-resign. Sige, okay. CEO Liang, ako. Magre-resign na po ako. Sige, approve. Total siya naman talaga ang ina ng baby. Bakit pa siya mananatiling nani? Babae mo lang tungal tulad niya dapat pinapatay. Anong ingay yan sa side mo? Hello? Punta tayo sa Academy of Fine Arts. Yes, sir. Narinig mo yon? Para sa aming mayayaman, ang pagpapalit ng nani, Parang pagpapalit lang ng napkin.
Huwag kang umasa na may darating pa para iligtas ka ngayon. Tigilan mo na ang pag-asa. Kinuha lang naman niya ako para sa baby. Akala mo kapag pumasok ka sa kama ni Brother Sinan, magiging prinsesa ka? Nakakahiya ka. Walang namamagitan sa amin ni CEO Yang. Pakiusap. Pakawalan mo na lang ako. Gusto mong pakawalan kita? Magpakita ka muna ng sincerity ngayon din. Lumod ka. At humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad kay Miss Lynn. Lumod ka ngayon na. Oo nga, lumuhod ka. Ngayon na. Luhod! Mahirap lang siya. Paano niya mabibili ang mamahaling uniform? Sigurado, pera yan ni CEO Liang. Ginamit mo pa talaga ang pera ng fiancé ko para sa damit? Nakakadire. Ikaw, hubarin niyo ang damit niya. Hindi! Wag! Huwag niyo ako barahan! Huhubaran kita. At itatapon sa kalsada. Para mapanood ka ng lahat. Ang dumi mo. Nakakaya maging kaklase ka. Sa taong tulad mo, kahit durugin ang ulo mo, kulang pa. Mga kaklase, bilisan niyo, videohan niyo to. Hindi! Anong ginagawa niyo? Pakawalan niyo ako! Hindi! Hindi! Wag! Di ba? Gusto mo ng lalaki? Tama na! Tama na! Yan si CEO Liang ng Liang Group. Hindi ako makapaniwala. Nakikita ko ang pinakamayamang lalaki sa paaralan. Si Liang, isa ka sa pinakamalalaking shareholder ng paaralan namin. Pinapangaralan mo kami sa pagdating mo. Bakit hindi mo kami pinaalam bago? Brother Sinan, ano ang ginagawa mo rito? Sinong nabigay sa'yo ng karapatang hawakan ng tao ko? Ang tao mo? CEO Liang. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang sino man ang makakahawak sa'yo. Simula ngayon, ang sino mang mga asawa ka ni Zhou Xiaoning ay kaaway ng Liang Group. Pumunta siya sa bahay mo bilang nanay para akitin ka. Sadyang ginawa niya the other woman, babaeng malandangal tulad niya. Dapat lang siya masaktan. Bago ko siya nakilala, palagi akong single. Paano siya magiging the other woman bukod pa rito? Hindi siya nani. Brother Sinan, anong ibig mo sabihin? Siya ang tunay na ina ng anak ko. Asawa ko siya. Asawa? Paano nangyari yan? Dapat may pagkakamali. Hindi pwedeng ganito. Dapat may mali. Isang babaeng katulad niya? Hindi karapat-dapat maging ina ng bata. Engage tayo. Kung magiging misis mo. Talaga bang iiwan mo ko? Para sa isang babaeng katulad niya? Miss Lynn, hindi ako kailanman pumayag sa engagement na yon. Ikaw at ako ay wala talagang anumang ugnayan. Asahan mo na ititigil mo ng panlilinlang sa lahat at pagkalat ng chismis tungkol sa asawa ko. Kung hindi ako magdadalawang isip na pabagsakin ng pamilya Lin. Kung iisipin ng bata ay akin pala, kaya pala sobrang espesyal ang tingin niya sa akin. Siguro nga, dahil sa ating bonding na anak. Miss Zhou, may pagkakamali lang ito. Lato, malaking hindi pagkakaintindihan lang. Agad namin ibabalik ang iyong scholarship. Ate Xiaoning, sa totoo lang, pinaniniwalaan ka namin ng buong panahon. Sino mang nang bully sa asawa ko kanina ay agad na ma-expel. Pasensya na CEO Liang. Hindi namin sinasadya. Namanipulate kami ni Lin Yaki. Hindi namin alam ang katotohanan. Patawarin niyo kami. Siya at ako'y galing sa magkaibang mundo. Siguro tinutulungan lang niya ako. Para sa anak. Patawarin mo kami, CEO Liang. Xiaoning, palagi tayong magka-close, diba? Pakiusap, tulungan mo ko. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ihahatid kita sa bahay. Umalis na tayo. Zhu Xiaoning,
Dahil sa'yo, nahiya ako ng ganito. Hintayin mo! CEO Liang, salamat sa nangyari kanina. Kaya ko na bumalik sa dorm mag-isa. Naipadala na lahat ng gamit mo. Ako, yaya lang ako. Wala sa kontrata na kailangan kong tumira sa'yo. Binago ko ng kontrata. May bagong clause. On-call ka 24/7. Ikaw? Hindi mo pwedeng gawin to. Parang kinikidnap mo na ako. Tama. Kinikidnap kita para maging Mrs. Liang. CEO Liang, wala akong balak gamitin ang bata para sa sarili ko. Gusto ko lang siyang alagaan at makapagtapos ng maayos. At ikaw, CEO Liang, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Kayo ni Miss Lin. Hindi pa ba malinaw? Ang babaeng pinili ko, hindi na magbabago. Pwede tayong pumirma ng agreement. Kapag lumaki ng bata, kung gusto mo pa rin umalis, hindi kita pipigilan. Bibigyan pa kita ng pera at palalayain kita. Mahal niya talaga ang bata. Gusto niyang lumaki to at maayos na buhay. Sige, para sa bata, gagawin ko lahat. Ikaw ang unang babae na tumanggi sa akin at hindi kita pakakawalan. Tara, Magpapakasal tayo. Okay lang, gutom lang ang baby. CEO Liang, ano po ginagawa niyo rito? dumating po ako para makita kayo at ang baby. Matulog na ang baby. Dapat rin po kayong magpahinga. CEO Liang, natutulog na ang baby. Ang gaan ng tulog niya. Mabilis siyang magising. Liang, CEO Liang po. Ganito po ba pinapakain ng baby? May nakataob sa mukha ninyo. Ayos na, napunasan ko na. Dami. CEO Liang, kung may sasabihin po kayo, pwede po tayong lumabas at mag-usap. Asawa ko na po kayo ngayon. Kailangan pa ba ng dahilan para lang magkita kayo? Kung ganon, ano po ba talaga ang gusto niyo sa akin? May baby na po tayo. Bakit po kayo ninervyos? Hindi ko naman po kayo kakainin. CEO Liang, sorry po. Simula nung aksidente sa kotse, wala na po akong maalala. Hindi ko maalala ang baby at wala rin po akong maalala sa pagitan natin. Sige. Hayaan nyo, tutulungan ko kayong maalala. CEO Liang! CEO Liang! Liang! CEO Liang! CEO Liang, ano pong ginagawa niyo? Ang gaan ng tulog ng baby, mabilis siyang magising. Sige, dahan-dahan lang tayo. Hindi ba't si Zhu Xiaoning yun? Si Yu Liang pa mismo nagkatid sa kanya? Narinig ko, Mrs. Liang na siya ngayon. Ang swerte niyo naman. CEO Liang, salamat sa araw na to pero hindi mo na kailangan gawin to. Huwag mo na akong tawaging CEO Liang. Hindi na akong boss mo. Asawa mo na ako. Asawa. Pwede mo na akong tawaging Sinan. Tapusin mo yung pagkain na dinala ko, ha? Magpahinga ka rin kung pagod ka. Huwag mong pilitin sarili mo. Bakit kaya siyang bait? Walang nakaramdam na ganito sa akin nun. Kung busog man ako o pagod. At saka, para sa kalusugan ng baby, kailangan mo talagang kumain ng maayos. Isipin mong baby. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko. Gaya ng status niya, hindi niya ako palaging poprotektahan at tiyak na hindi rin niya ako mamahalin. Para lang to sa baby. Ang prioridad ko ngayon, tapusin ang pag-aaral ko at habulin ang mga pangarap ko.
magdala ka ng baby sa klase? Bago to Kailan Bergin Daycare ang Academy of Fine Arts. Tama. Akala niya espesyal siya kasi nakuha niya sa CEO Liang. Kaya kailangan pa niya ipagyabang sa klase. Laging umiiyak ang baby kapag wala ako. Wala talaga akong magawa. Sige na nga, tatanga-tanga na lang ako. Kaya lang kailangan ko lang tiisin sandali. Madam, inihanda ni CEO Liang ang tanghalian mo. Grabe naman! Yun ba? Michelin level lunch? Sobrang over the top nito. Talagang pinapalaki ni CEO Liang ng todo siya. Ano bang yabang niya? Hintayin mo lang, makikita mo kung paano kita haharapin. Ang Quadrennial Boundless Artistry International Art Competition malapit nang magsimula. Ngayong taon, ang mga hurado ay kasama ang curator ng The Louvre, si Mr. Dubang, at ang director ng Venice Biennale. Para sa pangarap na to, pinaghirapan ko to ng matagal. Ito ng huling pagkakataon ko. Hindi ko to pwedeng palampasin. Sabihin mo sa akin, baka may isang tao na napunta sa maling venue. Nasa kabilang building ang nursing room. Ang sipag naman kahit mga nagpapasuso, nakikipagsabayan pa rin dito. Bakit sobrang amoy gatas dito? Akala niya sariling nursery niya to. Hindi ba kayo dati pinasusuri noon? Ang yabang niyo pa, hindi niyo ba natikman ng gatas nun? Siya nga si Mrs. Liang Ano na ngayon kung may baby siya? Baka mamaya, kailangan pang tulungan ng hurado magpalit ng diaper. Sabihin mo sa akin, pag nagpipinta siya mamaya, kung iyak ang baby, magbe-breastfeed ba siya rito? Ang eksenang yun ay talagang magiging artistic. Kung ako tatanungin, pwede na nga siguro nating tawagin breastfeeding art competition. Sister Xiaoning, hindi mo ba kailangan masyadong magsikap? Ang yaman ni CEO Liang, sobra naman. Bakit kailangan pang makikagawan sa amperes ng pagkakataon? Hindi ba kayo sang-ayon? Tama ba? Oo nga, isang mayamang asawa na ninanakaw ang spot namin. Bakit ka pa nagpapanggap na masipag? Ang kompetisyon na to, talentong labanan, hindi status. Kung buong oras mo ginugugol sa chismis tungkol sa akin, wala ka ng oras na matitira para manalo. Tigil mo na yung pagpapanggap na taas noo. Alam ng lahat na ginawit mo ang bata mo para umangat. Akala mo ba artista ka talaga? Eksakto! Magdala ng bata sa kompetisyon, klaro namang publicity stunt yan. Kung bibigyan siya ng mataas na score ng hurado, dahil yun sa kay CEO Liang, diba? Kalma lang, hindi ko papayagang maapektuhan, hindi ko papayagan. Kung sa pagpapalabas mo ng galit mo sa akin ay nakakagaan ang pakiramdam mo, sige, go ahead. Ang walang hiya mong babae. Hindi kita papayagang maging kompetensya na gano'n lang kadali. Nasaan ang jacket ko? Kayo ba? Wow, ito ang tinatawag na wet body art. Zhu Xiaoning, isang tanga na katulad mo, ang gusto maging Mrs. Liang? Hindi ka aabot sa antas ko. Nagsisimula na ang unang round ng interview ngayon. Mga kalahok, pumasok na kayo agad. Nagsisimula na ba? Anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng mag-interview sa damit kong to. Grabe na to! Lumalaga siya ng gatas! Nakakadiri! Seryoso ba siyang ganyan mag-interview? Baka sira na siya sa ulo. Zhu Xiaoning, tama na, tigilan mo na. Huwag mong polusyon ng hangin dito. Hindi mo ba kita lahat kami napapahiya sa'yo? Hindi ako naniniwala na i-disqualify ako ng hurado dahil lang sa damit ko. Kung sa tingin mo nakakadiri ako, lumayo ka na lang. Ang bira, art competition to. Hindi beauty pageant para sa baka. Wala ba kayong kaunting dignidad? Number 018, pwede ka bang magpalit? Nakasuot ka ng ganyan, kawalang galang na sa hurado. Ako, hindi ko makita ang jacket ko. Wala talaga ako ibang maisuot. May pwede ba sa inyo na ipahiram sa akin ng jacket? Pangako, papalitan ko ng bago. Kung nadikitan ng gatas, wala ni 10 bago makakabawi sa malas. Huwag mo nang pangarapin. Sino bang magpapahiram ng damit sa maruming basura tulad mo? Xiaoning, gusto mo bang may padala akong katulong ng nursing pad sa'yo? Sa ganito'y daloy ng gatas mo, baka diaper pang kailangan mo. Anong mali sa panganganak? Karapatan ng bawat babaeng manganak ang pagpapasusoy. Isang kahihiyan. Pinapabaho mo rito ang buong lugar ng gatas. Number 018. Kailangan mo pa rin maganda para sa interview.
Ito ba ang human fountain performance? Hindi ba pwede ka maging medyo malinis? Kailangan mo ba ng lactation consultant? Tingnan mo ang daloy na yan. Pwede pa nito pakain ng buong Academy of Fine Arts. Mami! Gusto ko ng gatas! Anong gagawin ko? 4 taon ko na itong hinihintay. Ganyan ba talaga matatapos? Sobrang dami ng sinakripisyo ko. Pakiusap, may makakatulong ba sa akin na makahanap ng jacket? Madam, gising na ang Little Miss, umiiyak siya. Umuwi ka at pakainin mo siya. Tigilan mo ng kahiyan mo dito. Kahit ang munting pasanin mo, ayaw na sa'yo. Mawi ka na lang. Sa mga jeans mong mababa, ang anak mo. Baka lumaking tanga. Sinong pumilit na magkaroon ng ganitong tanga na ina? Sino magtatapang na magsalita tungkol sa asawa ko? Ito? Si CEO Liang? Paano niya? Kapatid Sinan, anong ginagawa mo dito? Wala kang pakialam. Aking munting prinsesa, tingnan mo ang gulo mo ngayon. Tinatawag niya siyang munting prinsesa? Ang sweet naman. Tingnan mo ang mga damit niya, lahat latest haute couture pa. Nakita ko sa magazine. Ikaw, bakit ka nandito? Bakit ka umiiyak? Noong nagpapasuso ka at kinagat ka ng baby, matapang ka pa noon. Tumahimik ka. Itaas mo ang mga kamay mo. Hindi ba parang naihubog na kita dati? Liang Sinan, isang salita pa, isang salita pat. Gagawa ka ng ano? Kagatin mo ako? Tulad kagabi? Sige na, sige. Titigil na ako. Kanina pa. Sinong nang insulto sa asawa ko at sa anak ko? Direktor, ipakita ang surveillance footage. Sino mang insulto sa asawa at anak ko, agad na i-disqualify. Opo, Mr. Liang. Naghahanda na namin ang araw na ito ng 4 na taon. CEO Liang, hindi ko na uulitin. Mali ako. Dalhin mo sila. Si Liang, mali kami. Pangako, hindi na maulit. Patawarin niyo kami. Si Liang. Dalhin niyo lahat ng damit. Piliin ni wife ang gusto niya. Wow, isa lang sa mga damit na yan, katubas na kalahating taon kong gastusin. Salamat po. Ako, itong isa na lang ang isusuot ko. Bakit mo ko pinapasalamatan? Tandaan mo, ikaw ang babae ni Liang Sinan. Gawin mo ang gusto mo. Sinong mga magsabi ng iba? Saan ako makakahanap ng ganyang asawa? Kung pwede kong pakasalan si CEO Liang, ipapakita ko sa lahat araw-araw. Zhu Xiangning, ang manipulative mo. Lahat ng ito malinaw na akin dapat. Anong karapatan mo para agawin si Sinan at ang pagmamahal niya? Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan, mas kinakabahan pa ako kung nariyan ka. Sige, hintayin na lang kita dito. Hello? Dadalhin ko agad. Ayos lang, asikasuhin mo sarili mo. Kayong dalawa, huwag kayong umalis sa tabi nila. Bantayan ng madam at ang bata. Officer! Mag-ingat kayo. Kung may mangyari, tumawag ka sa... Bakit? Bakit siya napapansin ni Brother Sinan? Hindi patas. Hintayin mo lang. Sinabi ni CEO Liang na dalhin ko ang bata sa check-up. Pero si Liang ang nagutos. Kakatanggap ko lang ng mensahe. Tingnan mo kay Assistant Zhang kung di ka naniniwala. Ako ang heiress ng Lin Group at fiancé ni CEO Liang. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Maghintay kayo sa labas pagbalik ng CEO Liang.
hawak ko ng anak mo. Tingnan natin kung ganun kaya mong gawin. Nasaan na baby ko? Ay, excuse me, nakita niyo ba ang baby ko? Yung nasa stroller? Siguro baliw na siya. Baby ko yan! Ano ginagawa niyo? Ibalik niyo ang baby ko! Kayo, Anong nagmamadali? Gusto lang namin makipaglaro sa bata. Tama. Anong masama kung hawak ni Miss Lynn? ibalik mo! Ibalik mo! Kayo, anong gusto niyo? May exam kami agad. Ibalik mo na sa akin ang baby. Aayos ko siya. Hindi siya makakaistorbo kaninyo man. Ikaw? Iniisip mo pa rin ang exam? Akala ba kayang baguhin na isang talunan ang buhay niya sa pamamagitan ng panalo? Gusto mo siya pabalik? Lumuhod ka at diligan mo ako ng pakiusap. Kayo, para sa baby ko, para sa pangarap ko, gagawin ko ang lahat. Ang written exam magsisimula sa 10 minuto. Lahat ng contestants mag-report agad sa exam hall. Di ka kukuha ng exam ngayon. Tingnan natin kung hanggang saan ang pangarap mo ngayon. Sinabi mo lumuhod ako kaya ginawa ko. Ngayon ibalik mo ang anak ko. Tingnan natin ang ating model student. Ang galing mo sa pagluhod. Kuhanan pa ng ilang shot para makita ng buong school kung gaano ka kapathetic. Gusto mo pa siyang pabalik ng todo? Umiiyak na parang aso. Ulak! Halika! Go! Oh, Hindi sapat ang lakas ng boses. kayo, O baka, hayaan na lang natin sumigaw ang baby para sa'yo. nagkamali ako, pasensya na. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag mo nang isaktan ng anak ko. Pakiusap mo saktan ng baby ko. Basahin mo to sa harap ng kamera. Basahin mo to sa camera. Ako, Akala ko sinabi mo gagawin kong lahat. Basahin mo na! ako si Sushan. Ay walang hiya. At niloko si Liang Shinan. Mas malakas, magsalita ng buo. Ako isang shameless na nani. Ako, hindi ko karapat-dapat. Hindi sapat ang sincerity ng boses mo. Gusto mo ba talaga maibalik ang anak mo o hindi? Ako ay masamang babae. Nagkamali ako. Pakiusap, ibalik mo ang anak ko. I-edit mo yon at i-post sa school website. Teka, ano kayong iisipin na buong school pag makita nila to? Sasabog agad sa headline, sigurado ako. 5 minuto na lang. Mga contestants na hindi pa pumasok, pumasok na kayo agad. Ginawa ko na lahat ng sinabi mo. Ngayon, ibalik mo na ang anak ko. Ako bang nagsabi na sapat ng pag-record ng video? Ang naiisip mo ay sobrang naive. Hindi yun halos ang pagbigay ng satisfaction para basta kitang palayaan na lang. Hindi yun nakakasatisfy ng kahit konti. Palayain ka lang ng ganito? Ang dali-dali lang nun. Sobra. Ikaw, magbabayad ka sa ginawa mo. Ang mga kamay mong artist na to nakakainis sa mata.
Yan ang para sa pangliling lang mo kay Brother Sinan. Pakinggan mo ito ng presyo mo. Huwag mong saktan ang anak ko. Masakit ba? Huwag kang mag-alala. Wala na akong patidihan sa'yo. Uy, anong ginagawa mo? Ano ba sa tingin mo ginagawa mo? Tigilan mo na yan! Tara na! Sa exam hall na. Dalawampung segundo na lang. Para sa kompetisyong to, 4 na taon na ang paghahanda ko, hindi ako pwedeng malate. Makakaya ko to, hindi pwedeng malate. Kaya ko to. Alam ko, kaya ko. Late ka. Disqualified ka na. Ma'am, pakiusap, papasukan niyo po ako. Hindi ko talaga pwedeng palampasin to, ma'am. Ma'am. Ma'am, pakiusap, papasukan niyo po ako. Hindi ko talaga pwedeng palampasin to, ma'am. Please. Please. Dapat patas at walang pinapabura ng exam na to. Walang pakialam sa oras. At halatang hindi mo siniseryoso to. Bakit ko pa ibibigay ang chance sa'yo? Mayaman ka ng mga asawa. Pero andito ka para agawin ang pwesto namin? Bakit hindi ka nalang umuwi at maging spoiled wife? Bakit kailangan pang dalhin ng bata dito para mag-sympathy? Patay na ba lahat ng servants mo? Ang paghatak ng bata, pinapakita lang kung gaano mo kakaunti ang malasakit sa exam mo dito. Ma'am, may dahilan po ako. Hindi ko po sinasadya na malate, ma'am. Talaga hindi ko po sinasadya. Batas eh, batas. Walang exception sa late. Ma'am, please. Ma'am, please. Nagkamali po ako, ma'am. Ma'am, patawad po. Hindi ko talaga pwedeng palapansin na pagkakataong to. 4 na taon ko nang naghahanda para dito. Ang mga kamay ko'y puro kalusas na. Nagpinta ako araw at gabi para lang sa araw na to. Gusto ko umasa sa sarili ko para manalo sa award na to. Hindi ko talaga pwedeng palampasin to, ma'am. Pakiusap, papasukan niyo po ako. Pasok na lang kung kailangan. Ayaw naman naming sirain ang mood ng iba. Sige, pasok ka na. Salamat po, ma'am. Salamat. Isa lang siyang loser. Ano mo silbi ng pagpasok sa kanya? Baka sa susunod makita ng lahat kung anong klase ng basura ang kayang ipinta ng sarang kamay mo. Tingnan mo siya sa ganyang kalagayan. Ang tindi ng thrill na nararamdaman ko. Teacher, bakit mo siya pinapasok? Ang dumi-dumi niya pa. Ano ba to? Tignan mo ang damit niya. May tumutulo pang gatas ng sumusubayan. Halo pa sa dugo sa braso niya. Grabe, nakakainis. Talagang pasaway siya. Lahat ay galit sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit si Brother Sinan makapagpapakatatay sa isang babaeng tulad niya. Ang bata niya malinis at inosente. Pero ang ina ganito kasama. Kahit na walang silbi at walang klase, wala talaga. Bali reject din siya sooner or later. Hindi ko na kailangan pang makailan.
to? Malino na palpak sa mga kamay niya to. Paano nangyari to? Hindi ba silang kamay niya to? Ang brushwork sa 10,000 Feathers Honoring the Phoenix para bang magulo. Pero bawat hagod, kwento ng pagkikibaka. At itong pulang tuldok sa mata ng Phoenix sobrang buhay. Para bang gumagalaw ang buong painting. Tingnan niyo lahat, ipinapakita ng Phoenix ang pakpak niya laban sa hangin. Nakikita ko ang determinasyon na tumindig sa gitna ng unos at magtagumpay. Miss Zo, paano mo nagawa ang ganitong obra kahit sirang kamay? Siguro, dahil tulad ako ng Phoenix na to, wala na akong puwang paatras. Hindi ako makapaniwala na tinokso pa namin siya kanina. Galing niya para maging mentor ko. Ang ganitong gawa sa ganitong maikling oras ay milagro na. Pinahayag ko. Ang nanalo sa kompetisyong ito ay Zhou Xiaoning. Tigilan mo yung acting. Akala mo nanalo ka na sa akin? Parang kailangan kong umatake mula sa ibang anggulo. Xu Xiaoning, pinilit mo kong kumilos. Tia, nakabalik ka na rin pala. Totally nahulog si Brother Sinan kay Xu Xiaoning. Wala na siyang interes sa kumpanya. Ang ibig mo sabihin yung maliit na yaya na yan? Talino at talas ng isip ni Sinan? Paano niya? Sobrang mapaglindang siya. Nagpapakitang kawawa, nagpapanggap na inosente at sinisigurado siya lang makakilala ng baby. Auntie, nung hawa ko lang, ang baby minsan sinadya niya umiyak siya. Para lang pagsabihan ako ni Brother Sinan. Tia, isang babaeng walang dangal o respeto, paano siya papasok sa ating presiyosong pamilya, Auntie? Ang babae na yan, hindi karapat-dapat sa bahay ng pamilyang Liang. Tara na! Smile, smile. Sige, ngiti ka. Xu Xiaoning. Tia, oras na para matulog. May distinguished guest tayo sa family banquet mamaya. Ikaw ang magluluto. Ako? Pero, hindi ba sabi ni Butler Zhang may Michelin chef na siyang kinuha? Tinetesting ka lang ni Auntie. Kung ang magiging asawa ng Liang family hindi marunong magluto, skandaloso yan. By the way, allergic si Director Wang sa seafood. Minister Li halal lang ang kinakain. Si Miss Liu, vegetarian. Sa banquet mamaya, kung magkakamali ka, huwag mong asahan na makatara ka ba dito sa city. Tara na. Si Chairman Wang, isang sikat na gourmet. Dati nagkaroon siya ng terrible na pagkain sa Zhao's. At kinansela agad ang partnership. Totoo yan. Narinig ko rin asawa ni Minister Lee graduate sa Lee Cordon Bleu. Napakataas ang standards niya sa Western foods. Tigilan mo na yung pananakot kay Xiaoning. Pero tandaan mo, ang guest mamaya mga pinakamagalang business partner ni Brother Sinan. Kung magkakamali ka, malaki ang pagiging problema mo. Naiintindihan mo ba? Huwag ka mag-alala. Alam ko kung gaano kahalagang family banquet na to. Gagawin ko lahat para maging perfect. Oh, tingnan natin kung kaya mo nga. Dumating na ba yung Michelin 3-star chef na kinuha ko? Oo, nakastandby siya sa backyard. Good. Kapag nagkamali ang village girl na yan, dyan tayo papasok. Xu Xiaoning, kapag tuluyan ka nang na-humiliate, tingnan natin kung gusto ko pa rin ng Liang family. Tingnan niyo siya. Sigurado kung hindi pa niya nakikitang stove sa buhay niya. Dito sa lugar na to, hindi ka pwedeng magluto gamit ang kahoy. Tama. Ang ganitong high-end na kagamitan, hindi kaya na isang tulad niya. Simple lang yan sa kanya. Pero siya pala, magaling din sa gamit ng kutsilyo. Kahit sinong kaya mag-chop ng gulay, pero isang village girl tulad niya, ano mong gagawa niya? Ano pwede pang iserve?
Marami na akong taon sa pagluluto, pero ngayon hindi ako sigurado. Kailangan ko ibuhos lahat ng kaya ko. Kapag nagkamali ako, tapos na ang lahat para sa akin. Tingnan niyo siya. Parang pro na chef. Akala niya master chef na siya. Isang tulad niya? Siguradong may lulutong kakaiba. Hindi ko inaasahan pero alam niya palang ginagawa niya. Walang silbi ang pagpapakita lang. Ang lasa ang mahalaga. Diyos ko! Bakit ganito ka-shriveled ang isda? Tingnan mo, Tia, ang laman parang leather na. At ang celery parang wala sa ayos. Xiaoning, ito bang buong araw mong pinaghirapan? Pwede pa ba itong kainin ng tao? Mrs. Liang, pakibuksan muna bago kayo magdesisyon. Baka magulat kayo sa lasa. Huwag masyadong mainis, Tia. Alam kong mangyayari na to. Sige, pasok ng 3-star Michelin chef na inupahan ko. Yaki, grabe, naiisip mo talaga lahat kung hindi dahil sa'yo napahiya na sana ang pamilyang Liang. May mga tao, akala nila master chef na salad marunong mag-chop ng gulay. Itapon mo tong basura. Teka! Itapon niyo na tong basura. Teka! Ang putahe na ito masarap pala. Tiwala ka, tikman mo lang kahit isang subo. Duda kung nakatikim ka na kahit anong maayos. Ang pagkain na to, wasto lang sa basura. Tingnan mo lang, malas ang dadating sa'yo. May tao ba rito? Itapon na yan, ngayon din. Teka! Kahit ganito lang tingnan, ang lasa grabe. Talaga namang masarap. Sapat na! Gusto niyo ba lahat ng VIPs natin mag-food poisoning? At saka, ang pagkain mula sa mababang uri na katulad mo, hindi talaga babagay sa mataas na panlasa ng pamilya namin. Naghirapan ko to ng todo. Hinusgahan niyo pa bago man lang tikman. Hindi ba deserve ko ng konting respeto? Anong respeto bang deserve ng mga lowlives kagaya mo? Tingnan mo sa salamin. Karapat-dapat ka ba? Sapat na. Zhu Xiaoning, huwag mo akong kahiyain. Labas na sa bahay ng Liang. Simula ngayon maglaho ka sa lungsod na to. May tao ba? Hilahin siya palabas. Huwag niyong galawin ang pagkain ko. Kayo, pakawalan niyo ako. Pakawalan! Hindi! Hindi! Teka! Ito! Talaga namang masarap ito! Grabe to! Talaga namang grabe, mukhang tuyo ang isda. Pero sa bibig mo natutunaw at ang sarsa na to divine talaga. Tikman ko nga. Medyo charred sa labas, pero sa loob sobrang lambot parang tofu. Wow, gusto ko yung parte na to. Iwan mo nga sa akin. Huwag mo ubusin lahat. Manatili ka sa dignidad mo. Paguhan lang siya. Pero ang luto niya, grabe, masarap na. Ang kontrol niya sa init, masterful. Pinatuyo niya ang ibabaw para malakang lasa. Walang kabantayang teknik na to. Talagang unique. Sobra akong humble. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Nawala na ba kayo sa isip niyo? Sobra na to! Tigilan niyo lahat! Ito? Ang sarap talaga nito! Kaya niya magluto ng ilang simpleng putahe, so what? Malapit na magsimula ang family banquet at wala pang ready na main course. Ano ba to?
Brother Sinan, sinira ni Zhu Xiaoning ang buong family banquet. Lubos niyang inapi ang pamilya Liang. Tumigil ka. Family banquet lang to. Hindi kasing halaga ng kamay ng asawa ko. Ang asawa ko, walang obligasyon magluto para sa banquet ng Liang family. Sadyang pinahirapan niyo siya. Hindi ko naman siya pinahirapan. Pumayag siya sa sarili niya. At dalawa lang niluto niya. Sino ba nagsabi na dalawa lang niluto ko? Grabe, nakakita talaga ako ng hiyas. Tingnan mo, ang galing sa paghawak ng kutsilyo. Perfectly marbled ang karne at manipis na manipis, halos papilang kapal. Sa 20 taong ko sa negosyo, ito ang pinaka-authentic na sabon na tikmang ko. Xiaoning, ikaw talaga kahanga-hanga. Karapat-dapat bilang magiging daughter-in-law ng pamilya Liang. Sobrang bait mo naman, auntie. Bakit, auntie? Tawagin mo na lang akong mom. Ma'am, Oo. Hindi mo sinabi sa akin na kaya mo pala to. Ibang sorpresa pa bang tinatago mo sa akin? nung 8 taong gulang pa lang ako, nagsimula na akong magluto para sa pamilya namin. Pagpasok ko sa middle school, nagtrabaho ako sa isang kainan sa kalsada. Pagdating sa high school, naging prep cook ako sa isang western restaurant at nung college. Huwag na lang, lahat yan nakaraan na. Walang point na banggitin pa ngayon. Pero, yung perang kinikita ko para sa college, galing sa mga trabahong yon. Kung wala yung experiences na yon, hindi ko matatapos ng pag-aaral ko. Simula ngayon, hindi na kita pahihirapan. Zhu Xiaoning, tigilan mo na yung pagpapanggap na ang bait mo! Kunin mo ang kotse! Pupunta tayo sa ospital! Hilahin niyo itong baliw na babae palabas! Gusto kong mabangkarote ang Lean Group bukas! Ako? Ako? Gising ka na. Masakit pa ba? Sinan, naalala ko na. Naalala ko na lahat. Ano ang naaalala mo? Naalala ko. Nasobra tayong uminom ng gabing yun. Nasa hotel tayo. Ikaw, sabi mo pa nga, sasagutin mo ako. Parang lahat yun inakatadhana na dahil sa banquet na yun. Kung hindi sana tayo nagkaroon ng cute na baby. Huwag kang gagalaw. 3 araw na ako nakahiga sa kama. Kung matagal pa ako dito, manliliit ang mga kamay at pa ako. Sige, mag-ehersisyo na tayo. Okay. Ikaw? Anong ginagawa mo? Huwag mong pakawalan mga kamay mo. Ayan, ayan. Mabait na baby. Huwag kang umiyak. Shh, tahimik na. Ang kakaiba naman, bakit ayaw dumede ng baby? Mrs. Liang, halos wala na ang gatas niyo. Hindi na kayo dapat magpasuso. Anong nangyayari? May malala ba? Hindi naman seryoso. 6 na linggo na kayong buntis. Normal lang na tumigil ang gatas. 6 na linggo? Ibig sabihin, pagkakaroon ng kapatid ang anak natin?
Ang ganda ng balita. Pinagpala tayo ng mga ninono. Ang pamilya Liang sa wakas mababago na ang kapalaran na iisa tagapagmana. Hoy! Mag-ingat ka. Ibaba mo ako! Hindi na ako bibitaw sa iyo sa buhay nito.